So guys, kung wala kang pa nito, panoorin mo to. Ito nga pala guys, ang lithium battery, ang LiFePO4. Ito ang makabagong teknolohiya ng mga batteries ngayon. Dati ito guys, ang mga battery, diba? Itong acid battery. Ngayon, lithium battery na guys yung makabago. At nga ba ini-introduce ko sa inyo tong LiFePO4 lithium battery, no? Kasi yung lithium battery guys, ito yung advantage niya is mas malakas ang power niya and hindi siya agad-agad nauubos. Hindi siya agad-agad nagbo-voltage drop guys. So napakalakas talaga ng mga lithium battery compare ngayon sa mga acid batteries. Kaya ngayon guys, ito yung kadalasan binibili ngayon. Guys, marami ngayon ang lumilipat sa mga lithium battery. Bakit kamo? Kasi yung lifespan niya guys is umaabot ng 5 to 10 years, no? Compared mo sa mga acid batteries guys, hindi ko sinasabing lahat, no? Pero kadalasan kasi guys, 2 to 5 years lang yung inaabot ng mga acid batteries. Minsan nga hindi pa umaabot ng 4 years to 5 years eh. Pero ito guys, yung mga lithium battery guys, umaabot siya ng 5 to 10 years. Bakit kamo? Kasi meron siyang 2,000 plus life cycle, no? Kumpara mo dito sa mga acid batteries, meron lamang siya ng 300 to 500 life cycle. So guys, kung papipiliin ka, di ba, mas maganda yung 5 to 10 years yung inaabot ng ating lifespan ng mga battery. Bukod sa mahabang lifespan ng mga lithium battery is yung ano niya guys, yung weight niya, saka yung laki niya, no? Normal size lang siya guys, pero yung weight niya guys is napakagaan. In lightweight division, kumbaga, napakagaan nito guys, nasa 800 grammers lang, no? Ayan, naiahagis mo. Kumpara mo dito na sobrang bigat niya guys, umaabot siya ng 2 kilograms. Ito guys, 800 grams lang. And napakaganda nito lalo sa mga sasakyan, di ba? Hindi siya nag-a-add ng weight sa inyong sasakyan. Hindi mabibigatan yung inyong sasakyan, lalo yung kilos niyo kung mas mabigat ka, tapos dadagdagan pa ng mabigat na battery. So guys, nakatipid ka ng 1.2 kilograms dito sa lithium battery. In terms of maintenance guys, itong lithium battery guys, meron na siyang built-in na BMS. Kumbaga meron siya ng overcharge battery discharge. Tapos ito naman meron din siyang lower battery discharge. So automatic nagdi-disconnect, hindi siya agad-agad masisira. Kasi guys, pag bumababa yung level ng voltage niya is automatic namamatay siya. Hindi siya madidrain. Katulad ng mga acid batteries na kailangan mo pang i-check yung electrolytes, no? Kung para lilinisin mo pa para malaman mo kung bumababa ba yung voltage niya. So ito guys, hindi mo na kailangan dahil nga sa BMS, hindi ka mauubusan ng charge. In terms of charging time, etong mga lithium battery guys, umaabot lamang siya ng 1 to 2 hours ng charging. Ayan. Ito namang lead acid, di ba? Umaabot siya ng 4 to 8 hours bago ma-full charge. So ito guys, mas mabilis yung charging time ng mga lithium battery. Guys, ang problema lang, mahal itong lithium battery kasi umaabot siya guys ng 1,700 to 2,000 pesos. Kumpara mo sa lead acid battery na 400 pesos lang, meron ka na. Minsan nga 200 pesos pa. Etong lithium battery kasi guys is matagal mo naman magagamit. Kumpara mo naman dito sa lead acid battery na magagamit mo siya na madalas kang magpapalit dahil laging nalolobat, no? So ito guys, itong lithium battery matagal mo magagamit kahit mahal. In terms of safety guys, sa akin, based on my experience, no, sa paggamit ng mga sasakyan, itong lithium battery kasi guys, dahil nga may BMS siya guys, iwas siya sa short circuit, sa overcharge, ayan. Hindi katulad ng mga lead battery na tumatagas and minsan dahil nga wala siyang BMS is nagkakaroon ng overcharge, nasisira agad. So ito guys, meron na siya kasing built